Tots, tanong, kung ikaw ay tourist at magta-travel ka sa ibang bansa, ano-ano bang mga documents yun dapat ipakita mo sa immigration? Pag-usapan po natin sa video na ito. Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW, at meron na naman po tayong comment at request na binigay sa atin ng ating isang subscriber kung saan tinatanong niya kung siya daw ay tourist, ano-ano ba yung mga documents na hahanapin sa kanya sa immigration. So, pagbigyan natin, kaya po ini-encourage natin ang lahat na mag-comment doon sa ating comment section para po kung meron kayong mga questions na po pwede natin gawa ng video in the near future, ay gagawin po natin ito. So, umpisahan natin doon sa mga basic and essential requirements or yung documents na kailangan mo pag pila mo doon sa immigration queue sa airport. Una-una na po dito, syempre yung passport na ipapakita mo ay kailangan valid at least 6 months doon sa entire travel mo. So, kung less ito, hihingan ka ng mga justification or documentation kung bakit ka magta-travel kahit na less than 6 months yung passport mo. Kung hindi ka mag-fall under doon sa exemptions or wala ka ng mga justifiable reason kung bakit, most likely is hindi ka papasakayin at hindi ka papatuloyin. Yung pangalawa ay syempre yung round trip ticket. Kailangan po ay meron kang ticket na ipapakita sa immigration palabas on that very date at saka po yung pabalik. Hindi po pwede yung sasabihin mo na open travel, hindi ko alam kung kailan ako uuwi or the world is my destination at hindi ko pa alam kung saan ako pupunta pagkatapos doon sa initial country na pupuntahan ko. Dahil kung gagawin mo yun, most likely is i-offload ka at hindi ka papatuloyin. Dahil wala ka naman definite plan at hindi natin malalaman kung saan i-extend ng country natin yung protection niya dahil nga wala kang kaplano-plano sa buhay. So, kung hindi round trip ticket yung ipapakita mo sa immigration, definitely haharangin ka nila. Yung pangatlo is yung departure card, immigration departure card. Kailangan i-complete mo ito bago ka pumila sa immigration. At hindi naman ito magiging reason ng offloading mo, pero baka mainis sa'yo si immigration officer kasi dami-dami halimbawa nakapila tapos ikaw, wala ko no requirement na ito samantalang nakita mo naman na lahat halos na pipila sa immigration, usually may mga nagsusulat doon sa corner bago sila pumila doon sa immigration queue. At please, magdala po tayo ng sarili nating ballpen dahil based on my experience, napakadami ko na pong nawawalang ballpen dahil hinihiram ng ibang mga kababayan natin tapos ay hindi na nila ibabalik. So, yung complete na immigration departure card, mahalaga din po ito. At syempre, yung proof of accommodation, kung saan ka pupunta, kailangan ipakita mo kay immigration officer na syempre, doon sa pupuntahan mong bansa ay meron kang tutuluyan. Kung wala ay magdududa siya at syempre magre-raise siya ng mga questions. Magkakaroon siya ng red flag sa isip niya kung bakit wala kang tutuluyan doon. Kung hotel ito, syempre, kailangan meron kang hotel booking. Kung isang particular person ito, dapat alam mo yung details at saka yung address, phone number, name nung tao na tutuluyan mo. At syempre, based on this, magtatanong pa siya. Pero ito po yung 4 na basic at essential na documents na kailangan mong ipakita. At kung frequent traveler ka naman at mga short travel ka lang, ay usually wala nang ibang itatanong at baka mamaya pag sinuswerte ka ay wala nang ibang hingin si immigration officer sa'yo. Pangalawa, punta naman po tayo doon sa mga documents na nire-require ng batas or nire-require ng special regulations or based doon sa behavior na at data na nakalap halimbawa ng immigration natin or ng immigration ng ibang bansa na po pwedeng hingin sa'yo ng mga documents. Unang-una, kung ikaw po ay pupunta sa bansa na nangangailangan ng visa, syempre hihingin sa'yo at titignan yung visa mo. Make sure na valid yung visa pag chinek nila. Hindi po pwede na ipapakita mo yung papel na valid pero pag chinek nila ay cancelled na pala. At meron po akong mga experience
naririnig at personal experience na nakakausap doon sa mga tao na akala nila is valid paglipad nila, pero pagdating nila doon sa bansa na pupuntahan nila, canceled na pala yung visa nila, and the reason is hindi nila alam, kaya mag-offload yung bansa na yun at magkakaroon ng offloading record doon sa immigration database. So ang visa, napakahalaga niya, lalo na kung pupunta ka sa isang visa required country. Ang e-visa po ay visa pa din. So, kahit na wala kang hawak na visa ngayon dahil sasabihin mo ay, for example, visa on arrival, yung kukunin mo pagdating mo doon sa bansa na yun, kailangan i-establish mo kay immigration officer na magkakaroon ka at i-approve ka doon sa visa on arrival. So, kung ano man mga documents yung hihingi niya sa'yo, make sure na paghandaan natin ito. Kung meron pong option na visa appointment doon or pipila ka doon sa visa on arrival, make sure na meron na po tayong visa appointment para at least meron tayong documents na ipapakita kay immigration officer kung sakaling hingin niya ito. Kailangan din po kung ikaw ay mag-travel sa UAE or doon sa mga bansa na nangangailangan ng affidavit of support or guarantee, dapat ay meron ka nito. So, automatic yan. Kung halimbawa nakalagay doon, halimbawa sa destination mo at sa ticket mo is Dubai, automatic na hihingi nila yung AOS or AOSG. So, mahalaga po ito dahil may mga requirements, may mga prerequisites kung paano ka magkakaroon nito at kung hindi ka halimbawa kamag-anak or yung kamag-anak mo doon ay hindi nakaabot doon sa certain threshold na po pwede siyang mag-sponsor, ay hindi tatanggapin at wala kang makukuhang affidavit of support or guarantee. Doon po sa ibang mga bansa, i-research po natin kung kailangan ito. Pero kung halimbawang hindi naman kailangan ito doon sa bansa na pupuntahan mo pero kinakabahan ka at baka mamaya nandoon yung remote possibility na hingan ka nito, at least humingi po tayo ng invitation letter doon sa magkukupkop or mag-iimbita sa atin doon sa ibang bansa na pupuntahan natin. At least doon sa mga kaibigan, sa mga dating kakilala, hingan po natin dahil sabihin naman natin at naiintindihan naman nila na po pwedeng maging requirement ito sa immigration. Pangatlo, yung travel insurance. Kung hihingan ka ng travel insurance sa mga bansa na nire-require yung travel insurance, kailangan po meron tayo nito. Huwag na po tayong magmamaangan na sasabihin natin na hindi natin alam. Responsibilidad po natin bilang traveler na malaman kung anong mga bansa yung nangangailangan ng travel insurance at hindi magpapapasok sa'yo kung wala ka nito. So kahit na ipalusutin ka ng immigration officer kung dun sa bansa na yun, mangangailangan ka ng travel insurance, stress po ito at kung baka mamaya kung hindi ka ma-approve agad saan ka pupunta, doon ka ba sa loob ng airport or baka ito ay kung nila airport to airport ka nila, papauwiin ka nila dahil lang sa kulang ka nito. Mandatory din po na kung ikaw ay may sponsor, dapat alamin mo yung details ng yung sponsor. Kailangan alam mo yung pangalan niya. Kailangan alam mo kung saan siya nakatira, ano yung phone number niya, mobile number niya, email address niya, saan siya nagtatrabaho, ano yung designation niya, etc. Kahit wala kang invitation letter, kung maipoprovide mo ito, ay maaari kang patuloyin dahil hindi kakabahan sa iyo si immigration officer at hindi siya magdududa na kung saan-saan ka lang titira doon at baka mamaya wala ka namang sponsor or pinipeke mo yung sponsor. So ito yung mga mandatory at saka yung mga regulated na requirements na kailangan mong idagdag doon sa basic requirements mo doon sa immigration. So, yung pangatlo pong klase ng mga documents or mga proof na po pwedeng hingin sa ilang mga travelers or ilang mga tourists na hindi hinihingi sa lahat pero kailangan paghandaan mo rin, at ito po yung good to have na tinatawag natin. Una-una na po dito, syempre, travel itinerary or yung travel document na magpapakita nung pang-araw-araw na activities mo doon sa bansa na pupuntahan mo kung ikaw ay tourist. Ang ginagawa kasi ng mga tao is kung halimbawa meron silang Klook vouchers or may mga tickets sila, i-stapler nila, tapos iyon na yung magsisilbing itinerary, which is okay naman, pero mas maganda na i-summarize na natin sa isang Excel sheet or sa isang document yung activities natin. Kung ako po yung tatanungin nyo, yung itinerary ko daily, tapos meron ako Monday and afternoon, merong oras,
meron pong budget at saka merong mga directions kung saan ako pupunta doon para at least alam ni immigration officer na talagang pinag-researchan mo kung saan ka pupunta dito sa particular na bansa. Lalo na for example, kung ikaw ay mag-isa or dalawa kayo at first timer kayo doon sa bansa na yon. So make sure na complete, concise at makatotohanan yung itinerary na ipapakita natin, lalo na kung gusto natin i-paint yung ating tourist travel narrative kay immigration officer. Yung good to have din po, syempre yung mga credit card statement mo at saka yung mga bank statement na magpapakita na you have the means to travel abroad. Hindi po ito hinihingi sa lahat, pero doon po usually sa pinagdududahan na halimbawa yung purpose or halimbawa masyadong matagal yung kanilang departure at arrival date doon sa tickets nila at makikita na sobrang tagal nila doon sa particular bansa na yun. Lalo na for example, mahal yung bansa na yun. Kung pupunta ka halimbawa sa Singapore or pupunta ka halimbawa sa Hong Kong or pupunta ka sa iba pang mga bansa na kailangan mong gumastos, syempre kailangan meron kang proof na kaya mong gastusan yung sarili mo. At kung hindi mo magagawa ito at wala kang maipapakita, most likely baka maharang ka at baka ma-offload ka dahil you not have the means to support yourself during the trip. At usapang pera din, syempre kailangan mo ng pocket money dahil although hindi naman lahat ay hinihingan nito, pero marami na rin akong nakikita at marami rin akong nakakasabay na hinihingan sila at tinatanong kung magkano yung baon nila na pera. So, ideally, dapat po meron tayong US dollars na baon para at least kahit saang bansa po pwede mong palitan ito. Meron po kasing instance na meron nga tayong baon na peso, pero pagdating doon sa bansa na yon, hindi daw sila nagpapalit ng peso. Unlikely, pero baka mamaya meron talagang ganon. Tapos, meron din po, syempre, bibigyan tayo ng tip na magpapalit na ng mga currency doon sa bansa na pupuntahan natin. Pero ang problema, kung nasa airport tayo, baka mamaya masyadong mababa yung palitan, malugi tayo. So, doon na lang sa bansa na yun tayo pumunta at doon na lang tayo magpapalit ng ating US dollar. So, pocket money is another good to have, pero hindi naman lahat ay tatanungin ito. So, based po doon sa discussion natin, tignan natin ulit, magbigay tayo dito ng checklist kung ano yung mga kailangan. Siyempre, kailangan meron tayong basic at saka yung mga essential documentation na dadagdagan ng ating required or regulated documents based doon sa bansa or based doon sa mga regulations na nagre-require sa kanila. At kung kaya pa nating i-produce yung mga good to have, kailangan din po ay isama natin ito at i-flash po natin sa screen lahat ng mga documents na po pwedeng hingin sa'yo at yung po pwedeng hingin sa'yo kung halimbawa nangangailangan travel visa doon sa bansa na pupuntahan mo. I-pause mo na lang po natin yung video ito para po makita natin yung complete checklist at kung halimbawa meron tayong nakalimutan, i-comment nyo po at lahat ng mga experience nyo pagsamasamahin po natin para makagawa po tayo ng mas complete at mas updated na checklist na po pwedeng gawin natin sa mga susunod na video. Sana po ay may natutunan tayo sa video ito at kung meron pa tayong tips, questions, or experience, buhayin po natin ang comment section pero mag-email din po tayo sa daexofw@gmail.com. I-like din po natin ang video ito, mag-subscribe po tayo. Open pa rin po yung ating channel membership at kung meron kayong gustong i-one-on-one sa akin, super likes is the key. Again, ako po si Tots, the Accidental OFW. Nakakakaba po kung first time mong mag-travel dahil ang immigration yung gateway mo para makalusot ka at makasakay ka ng eroplano. Pero kung napaghandaan mo naman at kung alam mo naman kung ano yung mga bagay na dapat mong ihanda at based doon sa circumstances mo ay kung anong mga documents yung po pwedeng hanapin sa'yo, hindi na po dapat tayo kabahan dahil labanan po ng dokumento yung immigration queue at kung nandoon ka na sa counter at kumpleto naman yung documents mo,
mo, masasagot mo yung few questions to confirm yung mga information na doon sa documents mo, is most likely is makakalipad ka at makakatuloy ka na sa iyong travel destination. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat, and see you po on the next video.